So, nasa Book of Joshua na po tayo sa ating sermon series sa Books of the Bible. Natapos na natin yung Pentateuch, yung first 5 books ni Moses. At nandito na tayo, nagsisimula na tayo sa mga historical narratives. Pinakasimula niya na sa Book of Joshua. Gusto ko lang ipaalala, bago po natin basahin yung passage natin, na itong sermon series natin sa Books of the Bible ay pangangaral kada libro. Ang ibig sabihin, hindi natin madadaanan yung mga specific details, hindi natin madadaanan yung mga specific passages. Kung hindi natin tinitignan natin ay yung malaking litrato, yung big picture ng isang buong libro. Kung paano ang mga pangangaral sa mga specific text ay nakafocus sa specific text. Tayo naman sa pangangaral natin ng isang buong libro ay nakatuon yung atensyon natin sa kung ano yung malaking nilalaman at malaking punto ng isang buong aklat. At na ngayon ay nasa Book of Joshua na tayo. So tumayo po tayo, babasahin natin ang ilang portions lang sa Book of Joshua. Sisimulan natin ito sa Joshua chapter 1, verses 1 hanggang 2. So Joshua chapter 1, verses 1 hanggang 2. Tapos, talon po tayo sa Joshua chapter 24, mamaya. Babasahin lang natin doon ay Joshua 24, verse 29 hanggang 31. Ito ang banal na salita ng Panginoon. Joshua 1, verse 1. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, the people of Israel. So, punta po tayo sa last chapter ng Joshua 24, Joshua chapter 24. Basahin lang natin yung 3 verses, verses 29 hanggang 31. Joshua 24:29. After these things, Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. And they buried him in his own inheritance at Timnath Serah, which is in the hill country of Ephraim, the north of the mountain of Gaash. Final verse, Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders who outlived Joshua, and had known all the works that the Lord did for Israel. Ito ang buhay na salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Mula sa Joshua chapter 1 hanggang Joshua chapter 12, ito yung simula at mismong pagpapatuloy ng kanilang conquest sa land of Canaan. Habang yung chapter 13 hanggang chapter 24, tungkol naman to sa pagtanggap nila ng pagpapala ng lupa at pagkakahati-hati nito sa mga tribo ng Israel. Nagsimula ang Book of Joshua ng inutusan ng Diyos si Joshua. Nabasa natin yun sa pinakauna. Joshua, arise, go there, doon sa Jordan River, at kailangan nilang sakupin yung lupa ng Kanaan. Hindi natin madadaanan kada chapter, pero may mga events dito sa Book of Joshua na familiar kayo. So dito nakita natin si Joshua na nakamit niya face to face yung angel of the Lord, yung the commander of the army of the Lord. Ito yung pinaghubad siya ng sandalyas niya dahil nakatayo siya sa harapan ng presensya ng Panginoon. Dito rin familiar kayo yung sa walls of Jericho na pinatumba ng Israel. Tumumba yung walls of Jericho, isa yun sa pinaka malakas na defensive structure sa panahon nila. Hindi mo yung mawawasak, hindi mo magagapi yung mga nasa loob ng Jericho hanggat di ka dumadaan doon sa walls nila. Pero nung ginawa ng Panginoon, inutusan sila na umikot lang sila, mag-march lang sila ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, kailangan lang yung mga pari nila ay hipan yung trumpeta
at sumigaw yung bayan ng Israel at tumumba yung walls of Jericho at natalo nila itong mga nasa Jericho. Nasa Jericho rin si Rahab, yung isang naligtas. Sa Jericho rin, ipinadala yung spies, yung mga espiya nila para tignan kung sino yung mga makakalaban nila. Sa panahon ni Joshua, ang Israel ay may tuturing natin na faithful generation. Kaya may makikita kayong mga ministries na tinatawag nila, yung ministry nila na Joshua generation. Bakit ganun yung pinapangalan nila sa ministry nila? Kasi isa ito sa history ng Israel na faithful. Ito yung susunod na saling lahi mula doon sa saling lahi na lumabas mula sa Ehipto. Ito yung next generation na binild ng Diyos para sila ang sasakop sa Kanaan at largely, hindi ibig sabihin na walang kasalanan, pero largely ay faithful sa Panginoon. Nabasa naman natin sa chapter 24, di ba? Nakita natin doon. Sa panahon ni Joshua, they served the Lord. Even after namatay si Joshua, na-outlive ng ibang elder si Joshua, they served the Lord. Pero hindi ibig sabihin na wala silang kasalanan. May mangilan-ngilan ditong mga kasalanan. Tulad ng ni Achan. Alala niyo si Achan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng spoils. Huwag kayong kukuha ng silver, ng gold, sa lahat ng mga ginyera ninyo. Pero nung ginyera nila ang Jericho, may isang lalaki, si Achan. Kumupit. Nilagay sa ilalim ng tent niya. Kaya yung mga susunod na laban nila, talo. At nakita doon na merong isang unfaithful doon sa faithful na generation. May iba pa silang mga kasalanan tungkol katulad ng ignorant na pagko-covenant nila sa mga Gibeonites. So nakipagtipan sila ng di nila alam sa mga Gibeonites. However, yung bigger story ng Book of Joshua, tungkol ito sa pananakop nila sa lupa ng Kanaan. That's it. It's about the Jews being commanded by God to conquer the land of Canaan. At pagkatapos ay dinivide nila ito sa kanila. So sa meta-narrative ng Scripture, sa ultimate bigger picture ng Scripture, ano sinasabi sa atin sa Book of Joshua? Na itong totoong kasaysayan na ito ay nagtuturo sa atin sa kung paanong dapat mamuhay ang mga tao ng Diyos sa isang paganong mundo. Yan ang malaking litrato tungkol sa mga mananampalataya katulad natin at kung paano tayo dapat mamuhay dito sa mundong ito. Si Jesus ang mas higit na Joshua. Ang ibig nga sabihin ng Jesus ay Yeshua. Galing sa pangalan ni Joshua, yung pangalan ni Jesus. Yun ay Yeshua. Si Jesus ang ating pinuno, siya ang ating hari, at tayo bilang mga Kristiyano ang kanyang covenant people. He is our leader. At katulad ng mga Hudyo, tinawag tayo para sakupin ang pangakong mundo, at ito yung pangakong mundo na mapapasa atin dahil kay Hesukristo. Nasaan yung pangakong mundo? Asaan yung pangakong mundo? At alam natin ang pangakong mundo ay itong mundong ito na sinasabi sa kasulatan na babaguhin ng Diyos, magiging bagong langit at bagong lupa. Pero habang nandito tayo, tinuturuan na tayo ng Diyos na sakupin itong mundong ito. We are called by Jesus Christ as His disciples to conquer this world where paganism reigns, where paganism must be removed. Inutusan tayo ng Panginoong Jesus. Go, therefore, and make disciples of Antipolo? No. Of your friends lang? No. Of all the nations. Ang buong mundo ang kailangan na sakupin. Ang buong mundo ang kailangan idisipulo. Ang buong mundo ang kailangan mabura ang paganismo. Ay habang sa panahon nila, ang armas nila ay karnal, literal, na meron silang mga armas na pangyera, pero tayo sa usapin ng pag-alis
ng paganismo sa mundong ito, ang armas na pinapagamit sa atin ng Diyos ay walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Kaya naman, ang mensahe ng buong Joshua ay ito. Si Jesucristo ang pinuno sa digmaan ng pananakop sa buong mundo mula sa paganismo sa pamamagitan ng pagdidisipulo ng Ebanghelyo. So Jesus is our leader in the warfare of conquering the world from paganism through gospel discipleship. Kung paanong namuhay sila, kung paanong inutusan sila, tayo rin bilang mga mananampalataya, inuutusan, kasama natin ang pinuno natin na si Jesucristo para burahin ang paganismo, itindig ang templo ng Diyos, at i-claim kung ano yung properly ay sa Diyos. Kaya titignan natin yung parte ng Joshua kung saan una, conquest nila, at pangalawa, yung kanilang consolation. Una, nakipagdigma. Pangalawa, tumanggap ng pabuya. They received their consolation. Sa Joshua chapter 1, verse 1 hanggang 12, Joshua chapter 1 hanggang chapter 12, rather, ito ay tungkol sa giyera. Puro ito giyera, puro ito invasion na ibinigay sa kanila. Pero gusto kong sabihin na kung paanong pinramis ng Diyos ang Canaan, isang kapirasong lupa, sa Israel, pinangako naman ng Ama ang buong mundo kay Jesus. The Father promised a piece of land to the Jews. But the Father promised the whole world to His Son. Pakinggan nyo ang Psalm chapter 2, verse 8. As for me, ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. Ang kinakausap dito ng Diyos Ama ay ang kanyang anointed. At ang kanyang anointed son, ang kanyang anointed king. Ang sabi ng Ama, hingin mo sa akin at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bansa bilang pamana mo. Sinabi sa Hebrews chapter 1, verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things. Tagapagmana ng lahat ng bagay. Now, mapapatanong tayo, bakit ba ito conquer ng Israel yung lupa na may nakatira na? May nakatira na dun eh. Hindi ba labag yun sa Kristiyanong prinsipyo ng private property? may nakatira na dun, bakit nila sasakupin? Ang sagot natin dyan ay dahil ang pinaka nagmamay-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Pwedeng ibigay ng Diyos kung ano yung pagmamay-ari niya. Yes, meron tayong private property, but ultimately speaking, God owns everything. Kaya kahit ano dito sa sanlibutan ito, sino ang nagmamay-ari? Ang Diyos. At ang may karapatan ng Diyos na ibigay ang buong mundo sa kung sino man ang gustuhin niya. At ibinigay ng Ama ang buong mundo, walang iba kundi sa kanyang bugtong na anak. Kaya sa usapin ng meta-narrative ng universal existence, Israel is a type of Christ. Yung Israel ay isang tipo, pag-aanino sa Panginoong Jesucristo na mayroong ibinigay sa Kanya ang Kanyang Ama sa tipan ng redemption. Yung mga Hudyo, usually disobedient yan eh. Pero dito, very obedient, very faithful ang mga Hudyo. At pinamumunuan sila ni Joshua at yung nagtitipify kay Jesus. Kung paano obedient at faithful sila, higit yung Panginoong Jesucristo. So gusto kong maintindihan natin yon. Ang buong mundo ay kay Jesus. Dahil ibinigay ito sa Kanya ng Diyos Ama. Sa Kanyang pagiging tagapamagitan. Since God the Father promised all of this world to Christ, who is the better Israel, therefore the disciples must spiritually conquer everything for the Son.
Dahil ang Diyos Ama ay ipinangako ang buong sanlibutan kay Kristo, dapat na espiritual na sakupin ng mga disipulo ang lahat para sa anak ng Diyos. That's the very purpose of evangelism. That's the very purpose of discipleship. That's the very purpose of the Great Commission. Because all people belongs to Him. All nations belong to Him. Kung paanong yung lupang pangako ay dapat burahin ang lahat ng paganismo, karapat dapat na mabura ang lahat ng idolo, idolotria, pagsamba sa Diyos-Diyosan dito sa mundong ito. Alam, ang mundong ito ay mundo ng Diyos. Kung saan pumasok, naghari, yung hindi naman may-ari, kasalanan, si Satanas, yung dominion na laban sa Diyos. Naghari, yung hindi naman sa kanila to Itong mundong ito ay sa Diyos, hindi ito ay Satanas. Itong mundong ito ay sa Diyos, hindi ito sa kasalanan. Itong mundo ito ay sa Diyos, hindi ito sa kadiliman. They do not own this world, and it should be recovered for the Lord Jesus Christ. Kaya ang laban ng Great Commission, ito ay laban sa kung ano ang karapatan ni Jesus. Kung ano ang pagmamay-ari ni Jesucristo. Dumating si Jesucristo and He claimed what is truly God's. Para itong buong mundong ito ay maging templo ng Diyos katulad ng unang plano niya kay Adan. Ang mundo ay maibalik sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, may mga nakikinig sa atin na ang buhay nila ay buhay bilang pagano. Hindi sila nagsisisi, hindi sila humahalik sa anak. Hindi sila nakapailalim sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. Alalahanin nyo na istorya ni Rahab dito sa Joshua, ang nagtuturo sa atin na pwede kang sumapi kay Jesus. Pwede kang magpailalim kay Jesus. Pagano ka, pero pwede mong pagsisihan yan. Pagano ka, pero pwede mong talikuran yan. Hindi ka kumikilala kay Jesus, pero pwede mong talikuran, kumampi ka kay Jesus na hindi mo dating ginagawa. Talikuran mo, ang traidorin mo ay si Satanas. Ang traidorin mo ay kasalanan. Tumalikod ka. Bumalik ka sa tunay na may-ari ng kaluluwa mo. Tunay na may-ari ng lahat ng pinaninirahan mo. That's the story of Rahab. Hindi siya covenant people. Gentile siya. Pagan siya. Pero narinig niya na mayroong Israel. May Diyos sa Israel. At kumampi siya. Kung hindi ka pa Kristiyano, that is our plea to you. Either you will be conquered savingly or you will be conquered destructively. Sana ay maging katulad ka ni Rahab, hindi Kristiyano. Huwag kang kumampi sa sanlibutan. Kumampi ka sa may-ari ng lahat, tagapagligtas ng mga pagano, si Jesucristo. Ngayon, tayo naman, mga believers, bilang mga mananampalataya, we should be convinced that everything in this world needs to bow to the deserving Christ. Kristiyano, itong hamon sa iyo. Sana ay makumbinsi ka na karapat-dapat kay Jesus ang lahat. Makumbinsi ka na walang lugar dito sa mundo, walang kahit sino dito sa mundo, walang kategorya dito sa mundo na hindi dapat lumuluhod kay Jesus. Dapat lahat ay lumuluhod kay Jesus. Alam mo, kung it's only when you are convinced, then you will start to join the fight for the glory of Christ. Kung hindi ka kumbinsido, nakarapat-dapat si Jesus, hindi ka makikibaka. You will not join the ranks. Ito ang kasalanan natin bilang mga mananampalataya. Ang kasalanan natin ay masyado tayong komportableng nabubuhay ng mapayapa kasama ang paganismo sa mundong to, isang mundo na hindi yumuyuko kay Jesus, isang mundo na hindi kumikilala kay Jesus, at ang tugon natin ay okay lang yan. That is our sin.
Ang kasalanan natin ay nakikita natin ang tahanan natin na pagano at okay lang sa atin yun. Ang kasalanan natin ay nakikita natin ang komunidad natin na hindi nagpapailalim kay Jesus, tapos okay lang sa atin. Nakikita natin ang mga magulang, anak, kapatid, kamag-anak, bansa natin, komunidad natin, na pagano, walang pakialam kay Jesus. Hindi si Jesus ang hari nila. Hindi nakaluhod, nakatiklop yung tuhod nila kay Jesus. At ang kasalanan natin ay okay lang sa atin yun. Are you convinced that everything belongs to Him as our mediatorial King, as our mediatorial Lord? It is very ironic that there are Christians who are okay even when paganism reigns. Si Joshua at ang mga Hudyo ay hindi inutusan na manirahan kasama ang mga pagano. Sila ay inutusan na burahin ang paganismo dahil ang lupang yon ay lupa ng Diyos. Ang lupang yon ay Diyos ang Diyos at hindi maaari ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi maaari na may mas importante pa sa Diyos. That's why it is ironic na sinasabi natin na si Jesus ay Panginoon, tapos nakapaligid sa atin ay hindi sinasabi na si Jesus ang Panginoon, ibang Panginoon, and we are okay. Kasi, okay. That is our sins. That is our sin. Kaya ang ibig sabihin ng repentance natin in this case is that you will start to fight for what Christ deserves. Anong itsura ng pagsisisi? Ang pagsisisi ay hindi ka okay doon. Maging hindi ka okay doon. Mawalan ka ng kapayapaan na naghahari yung paganismo. Maging hindi ka okay, maging burden ka, ma-anxious ka na hindi sila lumuluhod kay Jesus. That is what repentance looks like in this manner, that you will not be okay, that there remains unbelievers in this world. Si Jesus ba ay karapat-dapat na maghari sa iyong pamilya? Karapat-dapat ba siyang maghari sa iyong pag-aasawa? Karapat-dapat ba siyang maging Panginoon ng bansang to? Karapat-dapat ba siyang maging Panginoon ng lahat ng nasyon? Either will agree with the scriptures or you will sin. Sinabi ng Revelation chapter 5 verse 2, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Anong karapat dapat kay Jesus? Lahat. Dahil siya yung namatay sa krus, dahil siya yung tumubos sa mga makasalanan, dahil siya yung tagapamagitan ng Diyos, dahil sa Kanya ibinigay ng lahat, ang lahat ng Diyos Ama. Now, our question is, what is our methodology? How do we do that? How do we do that? How do we do this? How do we conquer? How do we fight? How do we do battle? And as Christians, as New Testament believers, naniniwala tayo na sasakupin natin ang mundo. Pag sinabi ko lang sasakupin ang mundo, parang, ano yan? Pero yan ang utos ni Jesus, no? Ang tanong, paano? Ang tanong, paano? This Christian conquest is effectively done through a book, water, bread, and wine. With prayer, blessed by God. Paano natin sasakupin ang mundo para kay Jesus? Sa pamamagitan ng isang libro, sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng tinapay, sa pamamagitan ng alak na sinamahan ng panalangin. Ito ang armas natin. Ito ang paraan kung paano sinabi ng Diyos, go into the world, conquer the nations, disciple all the nations. How?
through this ordinary means of grace. Dito nagkamali ang Christendom sa kasaysayan. Dito nagkamali yung mga tinatawag na crusades. Ginamit nila ay espada, hindi ang salita ng Diyos. Ginamit nila ay karahasan, hindi ang ebanghelyo. Ang ginamit nila ay pagdanak ng dugo ng mga kaaway, imbis na ang pagdanak ng dugo ni Jesus. This is what's wrong doon sa Christendom sa nakaraan. Kaya sasakupin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng AK-47, atomic bomb, battle tanks, o kung anumang mga armas, kundi sa pamamagitan ng ebanghelyo. Isipin nyo, itong libro ni Joshua ay isang libro na madugo. Ito'y giyera, puro giyera. Pero dito sa libro ni Joshua, very interesting na nandito yung isa sa mga clearest verses kung paanong gamitin faithfully ang Bible. Joshua chapter 1, verse 8. Sabi niya, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Ano yung success? Ano yung prosperous? Yung pag-conquer nila. Paano sila mananalo? Sa pamagitan ng kanilang faithfulness sa salita ng Diyos. Sa pamagitan ng pag-meditate nila. Di lang sila nakibaka ng wala lang. Tayo, ganun din. Ganyan ang armas natin. Sa bagong tipan, sinabi sa 2 Corinthians 10:5, "We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ." Winawasak natin yung lahat ng maling turo. Winawasak natin yung lahat ng nagyayabang na kaisipan kay Jesus. At anong ginagawa natin? Kinukuha natin ang lahat para sila'y sumunod kay Kristo. We take every thought captive to obey the Lord Jesus Christ. Now, Christian, gusto mo ba ang isang tao ay masakop ni Jesus? Gusto mo ba na yung pamilya mo ay masakop ni Jesus? Ang gagamitin mo ay ang ebanghelyo. Ang gagamitin mo ay ang salita ng Diyos. Ang gagamitin mo ay panalangin. Hindi mo pwedeng pwersahin ito. Wala kang ibang gagamitin kung hindi ang espiritual na mga instrumento na itinalaga ng Diyos. Walang iba. You want to remove paganism from your house? Word of God. You want to remove paganism in this community? Word of God. You want to remove paganism in this world? Ano sinabi ni Martin Luther? I did nothing. The Word did it all. Isa sa mga national issues ng Pilipinas ngayon ay ang concern natin sa China. Yung mga coast guards natin ay may conflict sa West Philippine Sea at sa loob naman ng bansang Pilipinas, ang pinoproblema ng mga pinuno natin ay ang POGO. Mga POGO crimes, kaya dyan sumikat yung Bambang Mayor, si Alice Go. Dahil konektado yun sa mga POGO na may mga Chinese corporations. Kaya sinabi nga ng isang security analyst, Cabeza ba yung Calbeza? Sabi niya, the POGOs are deemed as Trojan horse that can stage a surprise attack in the Philippines for their unrestricted warfare. Iniisip ng mga security analyst, sinasakop daw tayo ng ibang bansa sa loob at sa labas. Mula sa loob daw, sasakupin tayo na parang Trojan horse. Para bang yung Pilipinas ay strategically inaatake, hindi lang sa labas ng bansa, kundi sa loob ng bansa. Kaya ang concern ng government natin ay
paano mapipigilan to? Ang concern ng Philippine government ngayon, yung mga Senado, nagkakandataranta na. Anong unahin, anong gagawin? Bakit? Ano bang pinaglalaban? Yung sa atin. Sa Pilipinas to. Hindi pwede dito ang maghari ay hindi ang Pilipinas. We are a sovereign nation. Hindi pwedeng ibang nation ang maghari sa isang sovereign nation. Hindi pwedeng kunin isla namin, hindi kayo pwedeng maghari sa loob. Now, many Filipinos are very zealous. Minsan, umiinit pa yung tenga eh. Galit na sa mga Chinese eh, no? Pero how about us being Christians? Paano sa atin bilang mga Kristiyano? Paano naman ang mundong to kung saan nagmamay-ari si Jesus at napakaraming paganismo ang naghahari na hindi naman sa kanila tong mundong to? They do not own this world. These false idols, false religions, false gods, false life. Ano ang zeal mo para sa karapatan ni Jesus? Asaan ang zeal mo para sa pagmamay-ari ng Panginoon mo? This world is not the devil's world. This is Christ. Hindi ba tayo mga Kristiyano ay maging concerned din? Hindi ba ito isang ecclesiastical concern? Hindi ba ito isang Christian concern? Pangalawa, sa Joshua chapter 13 hanggang chapter 24, dito naman makikita natin na tinanggap na nila yung kanilang pagpapala sa pakikibaka. Actually, nagsimula yung Joshua 13 verse 1 kung saan in-explain na matanda na si Joshua. Sobrang tanda na ni Joshua, pero marami pa daw na hindi nasasakop. Sobrang dami pang mga lugar sa Canaan na hindi pa nasasakop. Kahit na matanda na si Joshua. Parang, ano na siya, senior na. Pero ang dami pang hindi nila natatapos. At after that, sa verse 7 ng chapter 13, hinati-hati na yung land para sa kanila. E sa New Covenant, ganun din, di ba? Nagsimula na yung pakikibaka sa kasalanan, nagsimula na yung pakikibaka natin ng ebanghelyo dito sa mundong to, pero hindi pa rin ito natatapos. And even in our old age, we will fight. Maging sa pagputik na ng buhok mo, ikaw pa rin ay Kristiyano. Ikaw pa rin ay lalaban sa spiritual na mga pakikidigma. Alam niyo ba na sabi sa PVAO, Philippine Veterans Affairs Office, meron daw na 960 na World War II veterans na nabubuhay pa rin ngayon sa Pilipinas. Dati daw, 500,000 pa sila. Pero ngayon, 960 na lang yung mga World War II Pinoy na mga veteran. At hanggang ngayon, tumatanggap sila ng kanilang support, yung kanilang mga benefits. May monetary benefits sila, may medical benefits sila, even may mga educational benefits sila sa mga apo nila. May tinatanggap sila. Lumaban sila sa panahon na yon, World War II, pero hanggang ngayon ay may benepisyo silang tinatanggap. At may mga presidente pa nga na tinataasan yung kanilang mga benepisyo. Eh, yan ang pag-asa natin sa pangako ng Diyos. Tayo ay lalaban at lalaban at lalaban at lalaban habang buhay tayo at darating yung panahon na tayo ay aani ng mga pinaglaban natin bilang isang mananampalataya. And you know, the New Covenant motivation is better. Sipin yun, itong mga taga-Israel, lumaban sila para sa lupa. Literal na lupa. Lumaban sila para sa lupa na pangako ng Diyos. Pero tayo bilang mga mananampalataya, higit ang tatamasahin natin kaysa sa kapirasong lupa. Sinabi nga ng isang commentator, isang pastor actually, na si Dodson, na yung tabernacle, yung temple, yan ay mga type at picture ng gospel. Ganon din yung lupang pangako, yan din ay picture ng gospel.
Yung promised land ay picture ng matatanggap natin sa walang hanggan na pagpapala ng Ebanghelyo. Sabi ni Dodson, Canaan stood between the Garden of Eden and the new creation as a preview of paradise. Yung Kanaan ay nasa gitna ng Eden at ng paraiso. Ito'y litrato ng paraisong tatamasahin natin, a land flowing with milk and honey, a reminder and a down payment of the eternal paradise to come. Kaya yung promised land na yan, na ibibigay sa atin ay surely worth it sa lahat ng pawis, sakit at sakripisyo ng ating mga pakikiligma. In all your spiritual battles today as a Christian, you should savor and expect to live in a world transformed from paganism to Christianity. Yan ang aasahan mo bilang mananampalataya. Umasa ka na sa lahat ng pakikidigma mo bilang mananampalataya, lahat ng evangelistic labors mo, sa lahat ng discipleship mo, lahat yan ay may expectation ka na titira ka sa isang mundo kung saan wala ng paganismo, kung hindi Kristyanismo ang naghahari. Marami ngayon ang nagdi-discuss ng eschatology. Mabuti yan. Sama niyo ako. So, mag-discuss ng eschatology. Pero alam niyo ba na kahit anong eschatological position mo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, gugustuhin mo ng buong mundo ay Kristiyano. Walang totoong Kristiyano na gusto pagano yung mundo ito. Walang tunay na Kristiyano sasabihin nila, hindi, gusto ko hindi Christian. Gusto ko yung community hindi Christian. Okay lang ako dito. No. Lahat ng mga tunay na mananampalataya, gusto nila lahat ay maging Kristiyano. Tumira sila sa isang higit na Kanaan kung saan walang paganismo. Borado ang lahat ng idolo. Walang Diyos-Diyosan. Purong katuwiran. Kung saan ang naghahari ay ang Diyos. That's why that is your comfort and hope as a Christian. Kung paano yung Israel, tinanggap nila yung promised land after series of painful battles, you will also receive your promise, God's promise, after all your serious battles. Dahil ang hope natin at ang comfort natin ay hindi carnal. Ang hope natin at ang comfort natin ay eschatological. Ang hope natin at ang comfort natin ay ang pangako ng Diyos. Ang hope natin at ang comfort natin ay isang mundo kung saan walang pagano. Ang hope natin at ang comfort natin ay isang mundo na wala ng kasalanan, wala ng kamatayan, wala ng idolo, puno ng Kristyanismo kung saan ang naghahari ay ang tunay na hari. Now, what hope and what comfort are you fighting for? Anong klaseng kaaliwan ang pinaglalaban mo? Anong klaseng pag-asa ang pinaglalaban mo? Dahil bilang isang Kristiyano, ito ang pag-asa at kaaliwan ay pinaglalaban natin. Eternal, hindi temporal. Pangako ng Diyos, hindi pangako ng tao. Isang mundo na higit sa Kanaan, hindi pansamantala. Kapag nakita mo ang pag-asa mo at ang kaaliwan mo ay pinabanal ng Diyos, then makikita mo na ang pag-ebanghelyo, ang pagdidisipulo ay mga Kristiyanong laban na karapat-dapat at sulit. Bilang pagtatapos, there is only one church, but this church is distinguished either as church militant or church triumphant. Yung church triumphant ay sila ng mga mananampalataya na nasa langit na. Tapos na ang laban nila. At ang church militant ay ang iglesia na nandito pa sa mundo, na tinatawag na nasa tuloy-tuloy tayo naggiyera sa kasamaan at sa mga kaaway ni Jesus. We are the church militant.
At si Jesus, ang ating pinuno, siya ay nagtagumpay na at siya magbibigay sa atin ng mga pabuya pagkatapos ng lahat ng buong buhay na pagiging veterano mo sa Kristiyanong pakikibaka. Maraming salamat po sa Book of Joshua. Alam namin na marami pang mga detalye dito na masarap namnamin at dapat naming ilapat sa mga buhay namin. Pero tulungan niyo po kami sa malaking litrato ng Joshua dito, kung saan ang buhay Kristiyano ay buhay digmaan at ang buhay digmaan ay buhay ng pagsulong ng kaharian ng iyong bugtong anak. Hinihiling po namin, Ama, bigyan mo kami ng lumalabang pananampalataya at umaasang pananampalataya. We glorify you and we ask this in the name of our commander, the Lord Jesus. Amen. Amen.